Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Abiling Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Maglobal sa PFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Ilang araw na lang, Thanksgiving Day na naman. Ang masakit na katotohanan ay marami sa atin nakakalimutan ng magpasalamat. Kahit marami tayong dapat ipagpasalamat. Totoo yan. Good news! Mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano at sino-sino ang mga dapat nating pasalamatan. Sa ating episode na, Kailan ka huling nagpasalamat? At pag-uusapan natin ang mga simpleng paraan para mabawasan ang gastos. Yan, ako. Pero bago ang lahat ng yan, muli po, binapalati po namin kayo. Thank you sa patuloy niyong pagsubaybay sa tulong ko pa sa Maglobal. Alam mo, Sir Vic, parami ang mga nakakasalamuhan natin, no, na nanunood ng tulong ko pa sa Maglobal. Kahit pupunta kami ng grocery o even the church, no? Sa mga party-party, mga occasion. Correct. Kaya patuloy po kami nagpapasalamat. Hindi lang dahil Thanksgiving, sa talagang napakasarap ng pakiramdam na nakakatulong po ang programang Tulong Ko Pasa mo sa inyong daily lives. Kaya shout out po and advance happy Thanksgiving to Garcia, Heronca, Moreno, Regalado family, no, na patuloy pong sumusuporta at nanonood po ng ating. At happy Thanksgiving po sa inyo lahat. At sana wag nating makalimutang magpasalamat at mamaya pag-uusapan po natin. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Kapag. Hatid sa inyo ng Huggy Bag. Everybody needs a hug. Everybody needs a bag. Everybody needs a Huggy Bag. Kaya bisitahin niyo po ang Huggy Bag sa Amazon, ha. May bag ka na, may kayakap ka pa. Okay, pag-uusapan po natin ang paniniwala po namin, okay? One idea can change your life. And in this case po, ang parte ng ating programa, one story can change your life. Correct. Ang aming tulong pampagana story ngayon ay tungkol sa taong sawi. Ayan, may kilala ba kayong taong sawi? Ito, alam niyo ba, may matututunan tayo sa mga taong sawi. Okay. Ito, parang trivia. Alam nyo ba na during the first year ng Coca-Cola? Alam nyo na, ibig sabihin Coca-Cola, iniinom nyo yan. Alam nyo bang nakabenta lamang ng 400 bottles? 400 sa isang taon? Grabe naman. Grabe. Samantala ngayon, yung 400 parang isang bilihan lang. Diba? Isang tao lang yun. Isang tao lang. Oo. At ang NBA basketball player na si Michael Jordan. Kilala nyo rin yun. Was cut from his high school basketball team. Ibig sabihin, hindi po siya napanggap. Nag-apply siya, pero hindi siya napanggap. Pero kilala nyo naman po ano nangyari sa buhay ni Michael Jordan. At isang kilala natin si Thomas Edison. Alam nyo ba, after 1,000 experiments, tsaka lang po niya effect ang incandescent bulb. Sa mga, klase, ibig diba? sabihin po, incandescent, ito po yung bulb na pabilog na ang labas po ay kulay brown to mamula-mula. Ito po yung unang klaseng bulb na na-invento. Ngayon, nag-evolve na po, LED lights. Correct. Si Dr. Seuss naman, alam nyo bang na-reject siya by 23 publishers bago po yung 24th na-approve yung kanyang libro. Ganun po. Klase, okay, si Maybrook, alam niyo naman po, ano naman to sa baseball? Oo, held the record for the most strikeouts. Naku, nakakalungkot din yun, di ba? And he went on also hold the record for the most home runs. So, sa mga nakakanawa po ng baseball, alam niyo po, galing siya sa wala, naging pinakasikat na baseball player sa buong mundo. At ito po ang sabi ni Michael Jordan. Sabi niya, I missed more than 9,000 shots. Grabe, dami In my career, I've lost almost 300 games. 26 times, I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I failed over and over and over again in my life. And that's why I succeeded. So, ibig sabihin, minsan daw pakiramdam natin na parang ang dami nating kulang sa buhay. Ang dami nating, failure sa buhay. Katulad ng Coca-Cola, di ba? Ang liit ng benta, na-cut out from baseball team naman yung isa, 999 failed experiments, 23 rejection ng publisher. Nako, na-miss ng 9,000 shots. Ang akala natin, tuluyan tayong sawi. Pero yun ang dahilan kung bakit sila nagtagumpay. Siguro,
At tatanungin nyo, saan na matututunan natin dito? Napakarami po. Lalo na po sa mga nangangarap, magtagumpay sa buhay, makinig po. Makinig. Yes. Number one, don't despise small beginnings. Big things often have small beginnings. Totoo po yan. Kumisa po, ang liit-liit naman ito eh. Wala namang mangyayari. Tandaan nyo po, ang Coca-Cola, first year ng kanila pagbebenta, 400 bottles. Kung ikaw, hindi ko na itutuloy ito, pero take note, tinuloy po nila. At ngayon po, isa po sa pinaka-successful na kumpanya sa buong mundo. Kaya kayo, kung binabala kayo simulan, hindi ibig sabihin, hindi maganda nangyayari ng ilang araw, ilang buwan, ilang taon, titigil nyo na baka naman sa susunod na taon, panahon. Correct. Lesson number 2, you can fail over and over again and succeed. Yan po pwede, di ba? Yan po nangyari kay Michael. Over and over, nag-fail po siya, pero hindi po siya nagtigil. Nag-fail siya, sumubok ulit siya. But this time, he tried again with medyo mas matalino na po siya. Ano ba nagkabali? Ano ba ginawa ko dati? Paulit-ulit po siya. Sumubok ulit, nag-fail ulit. Pero paulit-ulit po niyang inaral, yung pinag-aralan, inalam ano yung dapat niya gawin para maging successful, and he became Michael Jordan. Oo, parang si Thomas Edison, di ba? Sabi niya, I didn't fail 1,000 times. The light bulb was an invention with 1,000 steps. Yeah, nagkataon lang 1,000 steps. Yun po, ganun din po sa atin. Kung minsan yung mga pangarap natin, minsan di maganda sa mga unang steps. Correct. Tandaan niyo po, even those failures, kasama po sa pagtatagumpay. Lesson number 3, you never fail until you stop trying. Sabi po yan ni Albert Einstein. Ganon din po sa buhay natin. Magsisimula lang daw po tayong mag-fail o masawi pag tumigil na tayong sumubok. So, kung may sinubukan kayo, walang nangyari, ulit lang uli. Yes. Walang nangyari, ulit lang uli. Magiging failure ka lang pag tumigil ka. If you keep on trying and make better of yourself, madidiscover mo one day, uy, ito na po yung success na matagal nyo hinihintay. Correct. Lesson number 4, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Ito po good Bible news. Na yan. Hindi po kami nangako niyan. Diyos po ang nagsabi, pag kayo daw po nanatiling gawin, yung alam yung tama, at hindi kayo susuko, at hindi kayo hinto, dahil alam nyo itong tama, aani kayo sa takdang panahon. Kaya payo, kung meron kang alam ng tama, tuloy mo lang. Yes. Parang hindi maganda nangyayari. Tuloy mo lang. Ilang buwan ko na ginagawa, tuloy mo lang dahil Diyos po ang nangako. Aani ka sa takdang panahon. Correct. Kaya wag daw manghinawa, no? Nang gumawa ng tama. Kasi sa takdang panahon, ikaw ay aani. By the way, bago tayo mag-break, meron kaming announcement sa inyo. Kung kayo ay gumi-give up na sa inyong immigration. Yeah, may makatawag yan. At kayo po ay naghahanap ng outstanding and trusted immigration lawyer with expertise and compassion, particularly sa Filipinos. Tumawag lang po sa 747-214-7474. For free consultation. Ibig sabihin, meron po kayong concern, hindi alam ang gagawin nyo. Yes. Mag-email po kayo. Okay, email nyo po ang tulongkopasamo@gmail.com. At doon po, padadala po namin kay attorney yung kaso nyo at malamang tatawagan kayo at matulungan. Or pwede rin nyo padala sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. At kung kayo naman ay nasa proseso na ng inyong immigration, for your immigration medical exam and Form I-693 completion, bisitahin lang po ang Atala Medical Group sa 557 North Maclay, San Fernando, California. O tawagan po ang numero 818-639-0209. Or mag-email sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po muli. At Ameline Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Cristen. Gina! Mga besh! May secret pocket ba ang pantalon mo?
napapansin. Pero kapag kailangan mo ng extra cash, andyan pala. Ganon din ang life insurance with living benefits. Akala ng iba magagamit lang kapag wala na tayo. Pero ang totoo, may hidden benefits ito na pwedeng magamit habang buhay ka pa. Ito ang mga laman ng secret packet ng life insurance mo. Living benefits ang tawag dito. Emergency fund, may lump sum cash na matatanggap para sa medical expenses. Hindi mo kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad. Income replacement, kung hindi ka makapagtrabaho dahil sa sakit o aksidente, may financial support para hindi maapektuhan ang pamilya mo. Critical illness coverage kung ma-diagnose ka ng major illness tulad ng cancer, heart attack, o stroke. And may Alzheimer disease na din kami. May pera kang matatanggap na magagamit sa treatment o kahit anong pangangailangan mo. Peace of mind, ito ang pinakamahalaga. Alam mong may backup plan ka sakaling dumating ang unexpected challenges. Kaya huwag mong hayaan na walang secret packet ang pantalon mo. Make sure may living benefits ang insurance mo. Dahil ang pinakamagandang life insurance ay yung nagagamit mo habang buhay ka pa. Ito po si Gina Christie na handang tumulong sa inyo. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Kaya for more information about the living benefit, tumawag lang po or kumontak po sa Tulong Ko Pasamo Global at gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong paganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, so continually rin po magbibigay kami ng mga tips na pwedeng tunay na magpaganda. Okay, pero ngayon pag-uusapan muna natin ng isang internet article patungkol sa life hacks on your personal finances brought to you by USC Credit Union. Isa po itong article sa internet na nakuha namin na gusto namin i-share po sa inyo. Makinig po kayo mabuti. Marami po dito pwedeng makatuloy makabawas ng ating gastos. Oo, lalong-lalo na, di ba? Maraming mga nagtitipid ngayon. Number 1, clear browsing history when buying airfare online. Bakit? Sa mga mahilig, medyo hindi na mahilig, yung mga kailangang umuwi. Magbakasyon. O pumunta sa mga lugar na gagamitan ng aeroplano. Okay? So, may isa daw technique na nakakabawas po ng presyo ng airline ticket. I-clear nyo daw po yung browsing history nyo. Kasi nga po, may technique din po ang mga airline company. Pag nakita nila na may isang ticket o isang destination, ang dami pong gustong kumuha, tinataasan po nila yung presyo. Napasin niyo po, pagtingin nyo ngayon, 400. Pamaya, 450 na, 500 na. Meron po silang algorithm na ginagawa. So, pero pag kiniklear nyo yung history nyo, hindi po nila nagagawa po yun. So, that's one technique. Clear your browsing history. Kasi, tama ka, when you start searching for flights, airlines, naglilive po yan ng digital trail, na nag-a-alert po sa kanila that you are in the market. So, when they know that you're searching, tinataasan nila yung presyo. By clearing yung iyong trail, makakasave ka as much as 100, 50, or 'di ba, sa iyong so yan po, isang paraan po yan para makatipid, lalo na po parating na Thanksgiving, parating na Pasko, ang daming liparan pa aeroplano yan. Isang magandang technique po yan para makatipid sa inyong gastos. Number 2, carry larger bills to curb impulse spending. Isang technique daw po para makabawas. For example, bibili ka ng gift for Thanksgiving o iba pang Pasko na. Okay? Hanggat maaari, ang aming suggestion po, huwag mong gagamit ng credit card. Lalo kung nagtitipid ka. Kung di ka naman nagtitipid, sige, credit card mo, bahala ka. Sa mga seryosong gustong magtipid, ang suggest mo namin, dalan niyo po cash. Kasi tapos large bill. $100. Okay na din. Kasi nga po, pag credit card, swipe ka lang ng swipe o tap ka lang ng tap. Unlike po, pag bibitaw ka ng $100, parang ang tagal mo bitawan. So yung possibility mabili po yun,
lumiliit. So, yung possibility kumasos ka, lumiliit. Subukan nyo po itong technique na to, makakabawas po ito ng malaki ng interest. Tama ka dyan. Kasi ang downside talaga ng debit card at saka ng credit card, parang it makes spending completely seamless, di ba? And this makes impulse buying easy. Yes. So, which can prevent you from keeping up with your financial goals. Kaya nga po, this coming holiday, suggestion po namin, pagpunta nyo po sa mga bilig department store, huwag magdala ng credit card. I promise you! Kung nagtitipid ka. Hindi ka nagtitipid, sige! I promise you, ang laki ng matitipid nyo. Kasi kung dala nyo $200 lang magagastos yun. Pag dala nyo credit card is the limit. Sabi nga na parang mas mahirap daw magdala ng malalaki, no, na magastos kasi parang it's hard to break, di ba? Kaya make sure that you ask even for new bills, Yes. yung medyo malutong, para mahirapan ka daw gastusin. Okay, number 3. Delete your credit card from online stores, no? Kasi mga impulse shopping, part of the reason why online stores are so successful is they have figured out ways to make your purchasing experience as easy as possible. Pili namin po namin. Ito po sa mga gusto magtipid, yumaman, at gumanda nyo kapera. Kung medyo marami na kayong pera, talagang hilig yung gumastos, okay lang yan. Ito po, technique, sa mga gusto magbas. Kung gumagamit po kayo ng mga online account, meron kayo Amazon, meron kayo Shopify, and everything, normally, hinihingi po yung credit card credentials niya. Pag may bibiling kayo. So, click, buy, deliver. Okay po, kailangan mo bilhin yan. Now, sa susunod, wala kang ginagawa. Magsuswipe ka, ay, gusto ko to, bibilin mo. Ang problema po, pag pindot mo, ipapasok mo na naman yung credit card mo. Bibili ka na lang. So, suggestion po, pag hiningi po ng online website, yung credit card mo, huwag mo isa-save. Ano mangyayari? Next time may bibiling ka, ipapasok mo rin. Hingi na may credit card mo, hindi mo dala, wala sa tabi mo. Huwag na lang nga. So, ano nangyayari? Nababawasan possibility gumastos ka. Yung po ibig sabihin. No? Para siyang added barrier. Oo. That will make you less likely to spend. So, ipo, ano lang ginawa mo? Hindi mo sinave yung credit card information. Kaya lang, ano mo, wala ko i-save. Para next time, yun nga po miniiwasan natin. Next time, humirap kang bumili. Kasi nga, nagtitipid ka dahil gusto mo gumanda ang kapera mo. Sabi nga ng isang kaibigan ko, di ba magpapahirap yun? Oo. Totoo. Para pag nahirapan ka, hindi ka nabibili. Which make sense yung number 4 natin. Kaya, dagdag pa. Oo. Kasi kung kailangan mo talaga, okay lang, pahirapan mo sarili mo magpindot uli. Pero pag hindi mo kailangan, okay, wag na lang. Hindi nakatipid. Number 4. Number 4, ito parang pahirapan mo rin sa Another pahirap. Carry your groceries. Ano? So, pag pumunta ka daw sa grocery, huwag kang kukuha ng cart. Oo, kasi... Ha? Bakit? Oo, nakaka-overspend kasi yun without thinking about pag may dala-dala kang cart, lalo na pag mas malaki. Diba? Shoot ka lang ng You shoot. may go to the store and pick up na a few things lang, pero sabi nga ng isang kausap ko, nagpunta daw siya sa isang grocery. Sabi niya, banana lang bibili niya. Paglabas niya, $200 na yung bibili. So, ano technique? Kung pupunta ka sa grocery, bili ka ng banana o milk. Hindi mo kailangan ng cart. So, what do you do? Do not get a cart. Go to the banana. Get a banana or milk. Now, assuming, bibili ka ng banana at bibili ka ng milk lang. Paglabas mo, milk at banana lang nabili mo. Yes. Nagaya ka sa mga kumuha ng cart. So, pumasok ka. May cart ka. Kumuha ka ng banana. Kumuha ka ng milk. Ang dami pang space sa yung cart. Ay, kasi Mamaya, $200. Oo, kasi yung size daw ng cart, nagkikreate ng psychological desire to fill it. Mm-hmm. Parang hindi yata maganda pagka-aalog-alog. Nakakaya naman magbabayad ako. Kasi kumuha ka ng cart, think about it, pumunta ka sa bayaran, ang dala mo lang gatas at banana, hindi nakakahiya kasi yun lang naman talaga bibili. Kaya to prevent, opt for a basket na lang, no, rather than a cart. So you'll be less tempted to overspend. These are simple technique, pero totoo po, ang laki po na mababawas ito sa gastusin niya. Number 5. Number 5, pack a lunch. Yan, sa mga tao pong nagtatrabaho, please, one way to really save a lot, okay, is to pack a lunch. Kasi alam mo yung $10 na yan, pag minultiply mo o $15, ang laki nun ha. Diba? Pag ginamit mo, everyday na lang. May tax pa. May tax pa. Pag kumain ka pa, may tip pa. Okay? Diba? May tax pa.
So, pack your lunch instead. You'll save big amount of money, particularly if you use leftovers from the night before, diba? Laki po ng tipid yan, totoo. Oo, minsan $1,000 a year. Totoo ang po, kung matitipid. talaga, kung minsan, 1 to 2,000, lalo na yung mahilig po kumain sa labas. Na At pwede kape ng pa. point. Oo. Sana marami kayo natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin Ano-ano at sino-sino ang dapat yung pasalamatan sa Thanksgiving Day. magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mo Global. Vic Garcia po muli. At Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. Kung Kung saan? saan? Ano gagawin natin? Hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ng ating kaalaman. Pero, magsimula muna tayo sa ating dagdag kaalaman through our simple reminders with lasting impact. Panoorin natin. Hi everyone! Here's another simple reminder with lasting impact. You know what? We often think communication is about speaking, but real connection begins when we listen. Listening shows respect, empathy, and love. It tells the other person you matter. Your words matter. When you take time to listen, really listen, you'll discover not just their words, but their heart. This is Erica Garcia. And Avelyn Garcia reminding you that silence can sometimes speak louder than words. Choose to listen today. And you may give someone the healing they've been waiting for. Simple reminders, lasting impact. Again, for more life lessons, mag-subscribe po sa Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, muli po, happy Thanksgiving po sa inyong lahat. At dahil Thanksgiving, dapat tayo magpasalamat sa maraming bagay at maraming tao. Maraming bahay, Bagay. maraming bagay at maraming buhay. Maraming buhay. Oo. Kasi sa totoo lang, ang masakit na katotohanan, marami tayong nakakalimutang pagpasalamatan. Kaya diba? nga, kailangan pa ng Oo. special na Thanksgiving Thanksgiving. Day o Thanksgiving Oo. Week para paalalahanan tayo. Sa totoo lang, kung tayo po mahilig magpasalamat, Hindi kailangan ng hindi nyo Thanksgiving. lang kailangan to eh. Pero dahil nakakalimot, gagawin na dito. Oo. Yung iba sa lagay na magpasalamat, ganito Totoo pa. po, may mga diba? pagkakataon, dapat ka magpasalamat, pero galit pa. Bakit? Ba't yan lang? Ba't kulang? Ba't ito? Ba't wala to? Naku, mas malaki po problema. Oo. Good news, sa araw ito pag-uusapan natin kung ano-ano at sino-sino ang mga dapat nating pasalamatan. Sa ating episode na, Kailan ka huling nagpasalamat? Tanong ko po yun, pakisagot. Baka every Thanksgiving ka lang nagpapasalamat or maski Thanksgiving di ka nagpapasalamat. Problema na talaga ang malaki. Ako nga nagpapasalamat sa history ng Thanksgiving. Yes. Dahil doon, di ba, talagang naging national, worldwide yung ating celebration. Sabi ni Rito Gatori, eto napakaganda. Gumawa siya ng parang tula, di ba? Sabi niya, thanks to those who hated me, you made me a stronger person. Grabe ha. Ito pa. Sabi naman niya, thanks to those who love me, you made my heart grow fonder. Oh, isa pa sabi niya, thanks to those who Aba! envied me, you made my self-esteem increase. Mga selosa, inggitero at inggitera. Nagpasalamat siya. Grabe, no? Ito, thanks to those who cared, you made me feel important. Yan. Ito pa, thanks to those who entered my life, you made me who I am today. Galing nga. Ito, mas maganda ito. Thanks to those who left. Ito, kanina who enter ito. Those who left. Pati sila pasasalamatan mo. Yes, you have shown me that nothing lasts forever. Oo. Ito pa, thanks to those who stayed. Yan, yun. Yung nanatili, diba? You showed me the true meaning of friendship. In everything, give thanks. Sana po marami kayo napulot sa tulang diniskas namin ng Mabel. Pero sabi niya, sir, hindi namin natandaan lahat. Ang dami-dami. Hindi nanamnam. Parang hindi namin nakulat. Huwag kayong mag-alala. Alam niyo ba, habang pinag-aaralan namin yung tulang ito, ang daming bagay na aming natutunan na gusto namin i-share sa inyo. At dahil natutunan po namin, yung tulang sinabi po namin sa inyo, hihimayin natin para mas lalo nating maunawan
iisa-isayin natin ang bawat linya ng tula. Correct. And hopefully, makapulutan nyo ng araw, especially as we approach celebrating Thanksgiving. Correct. Number 1, thanks to those who hated Yeah. me. You made me a stronger person. Okay, Totoo yan. sa mga tao, okay, may mga tao bang galit sa'yo? Meron. Mm. Diba? O, galit na galit sa'yo. Sabi niyo isa, may tao galit sa'yo. Wala. Meron galit na galit. Yan. Kung minsan, hindi mo sila maintindihan, bakit sila galit? Correct. Minsan parang wala ka namang ginawa. Galit kasi yun ang feeling mo. Wala naman ka namang ginawa, di ba? Pero totoo naman, may mga pagkakataon, Oo. alam mong may masama, may mali kang ginawa. Oo, may mga pagkakataon na gusto mong patulan. Yeah. Kasi, bakit naman Gigil. nagagalit ko, di ba? Dahil parusa siya sa buhay mo. Pero alam mo ba, dapat mo silang pasalamatan. So, ibig sabihin, huwag mo silang awayin, huwag mo silang patulan, huwag kang magalit sa kanila. Anong gagawin ko? Dapat kang magpasalamat sa kanila. Sir, parang ang labo naman itong usapan. Bakit ako magpapasalamat sa mga taong nagpahirap sa akin? Eto, makinig kayo. Para mas maganda, isa-isahin mo, no, ang mga taong ito sa buhay mo. Sino ba sila? Siya ba yung katabi mo? Siya ba yung nandun sa opisina mo? Ibig Diba? sabihin, ilagay mo sa isip mo ngayon, yung mga taong nagpahirap sa'yo, yung mga taong Galit sa'yo. Galit sa'yo. Sino siya? Sigurado ko, nasa isip niya na ngayon. Okay? Yung iba, kaya pang isulat isa-isa tong mga taong ito. So, ilagay niyo po sila sa isip at puso niyo. Ano gagawin natin? So, alam mo ba na dapat ka magpasalamat sa kanila, ha? Bakit? Oo, sasabihin mo, bakit? Bakit anong papasalamatan ko sa kanila? Permisyo nga sila. Ang sagot namin, dahil sa kanya, mas matagal ka na ngayong magaling kesa dati. Ibig sabihin po, Diba? dahil Mas po sa mga pasensyoso taong ka. ito naging pasensyoso ka, humaba ang pasensya mo, humaba pang unawa mo. Bakit? Kung hindi ka nila ininis, hindi ka na inlasar, hindi haba ang pasensya mo. Except, hindi humaba pasensya mo. Ganun galit ka pa rin. Hindi. Alam niyo po, normally pag may mga taong ganito, humahaba pasensya natin. So, dahil po sa kanila, Yes. you become more patient and you become more understanding. So, ano dapat mo gawin? You become a better person. Dapat magpasalamat ka sa kanila. Kasi parang dati, isipin mo, no? Parang hindi mo mapigilan yung sarili mo kapag Galit. galit ka, di ba? Dati yon. At kapag galit ka, nilalabas mo. Galit sila, galit ka Oo, rin. Correct. Ngayon, hindi na kasi nagtitimpi ka na eh. O, di ba nagkaroon ka ng self-control? Na-express mo yung ibang, gusto mo nang magalit, dapat ka nang magalit, may dahilan ka dapat magalit, hindi ka nagagalit. Correct. Oo. So, ibig sabihin, nakakaroon ka ng self-control. At sino nagturo sa'yo ng self-control? Sila. Pag-isipan mo mabuti, sino yung tumulong sa'yo para magkaroon ka ng self-control? Di ba, asawa mo, Oo. anak mo, di ba, anak mo, daming tinding self-control ang ginawa mo. Kaibigan mo, kaaway mo, ito pang matindi, boss mo, ayan, sila yung mga taong nagbigay sa'yo ng self-control. You're trained to have self-control. So, di ba, dapat magpasalamat ka sa kanila. Oo. Kaya, remember these people you hated in January, you will love them in July. Ganda po tayo dyan. May mga tao daw nagalit tayo ng January, pero pagdating ng July, papasalamat tayo. Bakit? Kung babalikan po natin, January, February, March, April, May, June, July, ang dami palang magandang pagpapala o marami kang natutunan sa taong ito. Alam mo, lagay natin sa practical. Naalala mo yung teacher mo nung nasa school ka? Ang tawag niya, terror. Mga terror diba, teachers. Nagpahirap sa'yo ng sobra. Sa palagay mo, diba, galit na galit siya sa'yo ang feeling mo, diba? Kasi parang pinahihirapan ka. Diba siya ang dahilan bakit ka nag-aral ng mabuti? Ako na-experience ko yan eh. May mga teacher ako na parang terror ang tawag namin eh. Kaya magandang buhay mo kasi dahil dun sa mga yon, di ba? Kaya Salamat dapat ka sa kanila. magpasalamat. Naaalala mo ba yung mga panahon na napalagay mo, galit na galit sa'yo, nanay at tatay mo? Bakit? Ayaw ka Kasi mag-overnight. lahat ng hinihiling mo, hindi pwede, hindi pwede. Walang hindi, sleepover. Di ba, gigil na sa nanay at tatay. Gusto mo, kurot din. Pero babalikan mo. Kung hindi nila ginawa yun, baka nasira ng buhay mo. Gano'ng karami sa mga kaibigan, kamag-anak mo, mapag-asawa ng mga nabuntis, nasira ang buhay. Pasalamat ka, di ba? Oo, kasi parang iniisip mo, ang daming bawal. 'Di ba? At hindi ka nila mahal dahil sa dami ng bawal yung iniisip Sa mo. totoo lang, kaya nila Oo. ginagawa yun dahil mahal. Mahal ka nila. Kaya dapat magpasalamat ka sa kanila. Siguro, sabi mo nga, naging dalagang ina o Ama. Yeah. Siguro, medyo nalulung ka na sa bisyo. Siguro, sira ng buhay mo. Kaya, dapat mo lang silang pasalamat. Okay, number 2.
Thanks to those who love me. You Totoo. made my heart grow fonder. Kung minsan pa yan pa nangyayari problema, iba. Kung minsan alam natin mahal tayo, hindi na tayo marunong magpasalamat. Oo. So, when was the last time pasalamat ka sa asawa mo, sa nanay mo, tatay mo, please don't forget this Thanksgiving. Send them a note. Kasi Thank di mga you. taong madaling pasalamatan dahil minahal ka nila. Pero ang masakit na katotohanan, may mga pagkakataon na nakakalimutan. Kasi parang, okay lang yun, mahal naman ako yan di ba? Huwag niyo pong gagawin niyo, please. Oo. Pasalamat kayo. This Kaya coming pag-isipan Thanksgiving. mabuti, kailan mo ba huling pinasalamatan ng mga taong ito na pinagkaloob sa inyo? So yun po pasalamat kayo. Di lang yun. Pasalamat kayo sa mga wala kang sakit, ito yung mga bagay na dapat mong pagpasalamat. Minsan nagre-reklamo pa di ba, na wala na nga pinagre-reklamuhan pa natin. Nakakalungkot yung mga ganyang klase. Okay. Sana marami kayo natutunan sa dalawa natin di-discuss. Mamaya, mas maraming pa tayo pag-usapan. Kaya, wag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo Global. Vic Garcia pumuli. At Abilene Garcia. Tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano at sino-sino ang dapat nating pasalamatan. Sa ating episode na, Kailan ka huling nagpasalamat? Dalawa na discuss natin kanina. Number Oo. Sabi natin kanina, number 1, thanks to those who hated me. You made me a stronger person. 1. Number 2, thanks to those who love me. You made my heart grow fonder. Number 3 Number na tayo. 3, thanks to those who envied Ayan, me. yung maingit sa'yo. You made my self-esteem increase. Kung minsan po, inis na inis tayo sa mga inggitera at inggitero. Alam mo, pasalamat kayo. Ibig sabihin po, maganda ang buhay nyo, kaya kinaiinggitan kayo. Oo, dahil sa kanila, alam mong maayos yung kinalalagyan mo. Kasi parang, naku, sana all, di ba? At dahil sa kanila, tumaas ang pagtingin mo sa sarili. So, ibig sabihin, even itong mga taong ito, dapat kang pasalamat. Sabi nga ni Harold Caffin, envy is the art of counting blessing or counting other fellows' blessing instead of your own. Binibilang mo yung blessing ng iba kaysa sa blessing mo. Meron ka rin naman. So, please, kung kayo po yung inggitero at inggitera, please, huwag na po yung gawin. Huwag na kayo nainggit. Magpasalamat na lang kayo sa meron kayo ngayon, especially Thanksgiving. Stop maging inggitero at inggitero. Sabi naman ni Colin, sabi niya, envy means they will either want to kill you, kiss you, or be you. Actually, pinaka-importante totoo doon, be you. Kaya sila naiinggit, how they wish they have your life. So, pasalamat ka sa mga taong inggitero at inggitero. Pasalamat ka, they are just asking how to be you. Number 4. Number 4, thanks to those who cared. Yan. You made me feel important. Totoo yan. Para sa mga taong tunay na nag-alaga sa'yo, meron yun. Or, up to now, nag-aalaga sa'yo, huwag mo kakalimutan. Lalo na nanay, tatay, lolo, lola. Yung mga anak mo. Yung mga anak mo, salamatan. Pasalamat ka sa kanila. Naalala mo ba yung kapus na kapus ka? Sa maraming bagay, di ba, tinulungan ka ng ni ate, kuya, ni tito, ni lo, di ba? Dami pong tumulong sa'yo. At iba pa ka mag-anak. Naalala mo ba yun? Kaya kailan ka huli nagpasalamat sa kanila? Kasi minsan, parang iniisip mo na lang yung, hindi, tapos sa'yo, naibigay na nila Hindi. Kailangan ka magpasalamat sa mga tao, sa mga kaibigan. Dahil every time kailangan mo ng kausap, di ba? Nandyan siya para makinig sa yung mga reklamo at problema. Hindi madaling makinig. Oo. So, ibig sabihin po, pasalamat kayo sa mga taong nag-alaga sa itong tumulong. Kahit hindi this year. Many years ago. Kasi kung minsan po, may mga taong gustong tumulong, kaya lang parang feeling nila yung tulong, walang nakapupuntahan kasi walang nagpapasalamat. Tumitigil po sila. Pero pag may isang bumalik, kahit after 1, 2, 3 years, nagpasalamat, para po lalo silang ginaganahan, lalo nilang gustong tumulong uli. Yes. So, please, this coming Thanksgiving, text somebody na tumulong sa'yo even many years ago. Kaya pwede ba, wag palalagpasin ha, pati yung araw na to, no, na magpasalamat ka, kahit hindi pa Thanksgiving, magpasalamat. Salamat po kayo sa mga taong tumulong sa inyo kung paano kayo nakarating kung nasaan kayo ngayon. Tandaan nyo, marami po sa inyo, if not for this friend or this relative, you will not be where you are today. Promise. Tanong, Yes. when was the last time pinasalamatan mo uli sila? Uli Nangyari na yon, pasalamat ka, pero after years,
subukan niyo magpasalamat. I tell you, magiging masaya po siya at magiging masaya ka. Oh, number 5. Thanks to those who entered my life. You made me who I am today. Yeah. Sino yung who entered? Sino yung pumasok? Kanina pinag-usapan natin yung mga lolo, lola, kapatid. Ito yung mga kapamilya mo. Yung entered, ito po yung wala sa buhay mo. Biglang pumasok. Pasalamat ka sa kanila. Oo, pasalamat ka sa mga taong pinadala sa'yo ng Diyos para tulungan kang maging ikaw. Pag-isipan mo buti. Sino-sino ang ginamit ng Diyos to be who you are today? Aside sa mga kapamilya mo. Pag-isipan niya, sino-sino nga ba yung ginamit ng Diyos? Sino yung pinadala ng Diyos? Kung kaya mong balikan, alam niyo po, promise, mas matutuwa ka dahil if not for them, you will not be where you are today. Ako, God gave me you. God gave me you. Yeah, diba? Thank you. Kaya thank you talaga. So aside sa yung mga kapamilya, God sent so many people in your life, kaya isipin mo sino-sino sila. Okay, say na rin. Naalala mo ba ang mga teacher mo sa school? Oo, Mula elementary, high school, college, na ginamit ng Diyos. Take note ha, you will not be where you are today if not for them. Kaya kung alam mo pa, may numero ka, either of these people, just send them a text on an email. Promise you will make them very, very happy. And I promise you, masaya ka rin. O, lalahanin mo yung kanilang pangalan, what they have done to you, discussing specific situations, kasi ang sarap ng hindi lang basta salamat ha. Pwede mo, teacher, salamat. Alala mo, teacher, yung ganito. Ay, naku, iba po yung binabalikan po yung mga bagay na to. Lalo na po yung mga teacher natin, may edad na to. This will really make their day. Padala mo sila ng mga thank you notes. Yeah. No? O kahit man lang sa social media, pwede mag-post doon, di ba? Kamustahin mo sila, magpaabot ng pasasalamat, di ba? Dagdag lang. Except, di ko na alam kung nasaan siya. Yung po ang ganda ng social media. Subukan mong i-search. Kami sama. Nandito po pala si Teacher Aida. Ay, nandito po. Subukan mo at alam mo, pag nag-meet uli kayo sa social media, promise it will make you happy and your teacher happy. Alam mo, nung ginawa ko yan, nagpasalamat ako sa scholarship ng Ateneo sa akin. Sila, Tito Kaluwag, di ba? Ang sarap-sarap ng pakiramdam ko na nagpasalamat ako sa kanila. Sila, Kuya Rapalopa. Pero ibang klase yung naramdaman nila. No, na mas lalo silang many years na. Oo. Pero talagang nagpasalamat ako dun sa grupo ng Ateneo naman. So, napag-usapan na natin, teacher. Ito naman yung bihira natin gawin. Naalala mo ba ang boss mo? Na nagtiwala sa'yo, binigyan ka ng malaking break sa trabaho, kaya ka na-promote at gumanda ang buhay. It might not be your boss today. It might be your boss 5 years ago, 10 years ago. Malamang meron pa kayong ugnayan. Why don't you send a message? Naku, hanapin na. Pasalamat ka. Promise it will make that person happy. Oo. Pwede mo silang pasalamatan sa lahat ng bagay na ginawa nila sa'yo. Or naalala mo ba ang yung spiritual mentor, advisor, or D-group leader, life group leader na gumagabay sa'yo sa gitna ng iyong mga problema? Siguro maganda, ipadama mo naman sa kanila yung magandang bunga. Yung lahat ng kanilang paghihirap at sakripisyo sa'yo. Tandaan mo, di ba? Ikaw alam mo mismo ano klaseng tao ka nung bata-bata ka. At gaano karaming tao pinahirapan mo, pinagdusa mo, pinagsakripisyo. Tama. Balikan mo kaya sila. Just say thank you. I tell you, it will make you happy. Ito po yung essence ng Thanksgiving. Talagang mag-isip ka ng mga taong pwede mo. Ako, nagpapasalamat ako sa mga daughter-in-laws namin. No? Si Erica, si Camille, si Justin, na dumating sa buhay namin. Napakasarap. At dahil dun sa mga daughters-in-laws, meron na kami nga. May apo na kami. Meron po kami dalawang apo, si Carly at si Caleb. Salamat ka rin si Caleb. Correct. So, yun po, find ways and means magpasalamat. Promise po, it will make your Thanksgiving memorable. Correct. Mamaya, tutuloy natin yung usapan sa kung saan, kung ano-ano at sino-sino. Sino-sino ang dapat nating pasalamatan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia bumalik. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang discussion, magbibigay daan mo tayo sa hair tips mula kay Jane Magan Chang ng Jane Rockstar Salon. Jane! Hey, just a little reminder. Wash your hair with cool, cool water. Stop washing your hair with that hot temperature. Oh, why? 'Cause you're burning your cuticles. You're burning your follicles. So I say, please wash your hair with cool, cool water. Oh, cool. Oh, cool. Wash it cool. Let your voice be heard by the way your hair speaks. At Jane Rockstar Salon, you can be home. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano at sino-sino ang dapat nating pasalamatan. Sa ating episode na, Kailan ka huling nagpasalamat? O, nakailan na po tayo. Review natin. Number 1. Thanks to those who hated me. You made me a stronger person. Number 2. Thanks to those who love me, you made my heart grow fonder. Number 3. Thanks to those who envied me. You made my self-esteem increase. Number 4. Thanks to those who cared, you made me feel important. Number 5. Thanks to those who entered my life. You made me who I am today. At siguro isisingit ko lang, thank you for my children, for our children, Joseph, Joshua, Jeremy, Isaiah. You made us who we are today. Diba? Okay, number 6 na tayo. Thanks to those who left. Eto na! Ito na. Yung kanina pumasok, eto lumabas. Hindi, pumasok din. Ay, ano ba? Pumasok din. Pero Pumasok. Yung una kasi, pumasok, hindi na lumabas. Oh. Ito, pumasok, lumabas. O, mas maganda, dumating, pero iniiwang ka. Iniwang Yan, mas maganda. Okay, okay. Oo. Thanks to those who left, you showed me that nothing lasts forever. Sa mga taong iniwang ka, magpasalamat ka. Ha? Ba't ako magpapasalamat? Iniwan nga ako. Yung boyfriend ko, yung asawa ko, yung kaibig. Iniwan ako, magpapasalamat ako. Opo. Dahil nalaman mo, sa buhay, walang forever. Oo. Kay Lord, may forever. Kay God, may forever. Pero sa tao sa mundo pong ito, walang forever. Kaya kung naghahanap ka ng forever, huwag niyo pong ilagay ang trust sa tao. Yeah. Ilagay niyo ang trust niyo sa Diyos na hindi ka iiwan ni Papa kayo. Alam niyo, si Lord lang yung tunay na hindi tayo iwanan. Diba? Forever Sa and hirap at forever. ginawa. Oo. Eh, sa mag-asawa, di ba? For better, for worse. Ang problema, alam niyo, sa totohanan na may mag-asawa nag-iiwanan. Pero si Lord, hindi ka iiwan. Kaya pasalamat ka dahil marami kang natutunan sa mga masamang nangyari sa buhay. Sa mga taong umiwan sa'yo. Kaya isa pa, dapat magpasalamat ka dahil isipin mong mabuti kung siya ang nakatuluyan. Halimbawa, di ba? Oh. Anong klaseng buhay kaya meron ka ngayon? Kasi parang inisip mo, ay, iniwan ako nito, hindi kami nagkatuluyan, magpasalamat Salamat ka. ka. Lalo na ngayon, pag nakita mo sila, buti na lang. Pag nalaman mo yung buhay na meron sila, sabi mo, buti na lang. Kaya alam nyo, sa totoo lang, nung panahon, iiyak ka ng iyak para mamamatay ka nung iniwan ka ng tao ito. Love ka. Pero alam niyo po, kung really look back, may marami kang bagay na pagkapasalamat. Bakit? God did not allow that thing to happen. Or else, masira ang buhay mo. So, yun po, kaya po, may marami kang dapat ipagpasalamat. Even in this Thanksgiving, Lord, thank you. You did not allow this, you did not allow this, kahit pinagpipilitan ko to, you did not, salamat, Lord. Number 7, thanks to those who stayed. Ito naman, you showed me the true meaning of friendship. So, ito naman yung mga tao. For example, asawa ka. Hindi ka iniwan at hanggang kayo magkasama kayo. At ngayon, habang nanonood kayo, magkahawak pa kayo kamay. 50 years na kayong kasal, hindi ka iniwan. Ay, pasalamat ka sa mga tao. Kung minsan,
nakakalimutan natin. At ito hiling ko. Hanggat ngayon, right now, habang nanonood kayo, katabi mo asawa mo. Tumatan mo. Thank you. Thank you. 34 years. O kaya, katabi mo ngayon yung nanay mo. O yung anak mo na nagmulaga sa'yo. Salamat ka naman. Kamisan pa nagiging. Anak naman. Ako naman ang nanay niya. Siya anak ko. Okay na yun. Salamat. Kaya sa mga taong hanggang ngayon ay kasama mo pa sa lahat ng inyong pinagsamahan. Hirap, ginhawa, iyakan, tawanan, awayan. Yan, totoo. Kasama yan. Galit, bate, at marami pang iba. Pasalamat. Salamat ka dahil sa kanila. Napatunayan mo may mga tunay na kaibigan o tunay na nagmamahal sa'yo. Tunay na hindi ka asawa. iiwanan. Tunay na kapatid na hindi ka iiwanan anuman ang iyong kalagayan. Lalo na po yung may iba sa atin. Maraming sakit. Feeling natin, iniiwan na tayo ng asawa natin. Oh. Pasalamat ka sa kanila. Please. Kailan mo pinasalamatan ng Diyos, no, na hindi ka iniwan kahit kailanman. Sana araw-araw bago tayo makipag-usap sa iba, kausapin natin si Lord. Totoo po ang aming panalangin. Sana wala na yung Thanksgiving Day, Thanksgiving Week. Dapat every day can be Thanksgiving. Kami po, ni Ma'am Avelyn at Mari po, pag-ibig po kami sa mga umaga, unang-una po, we put our hands together and we say thank you. Lord, thank you for this great day. Thank you for another new day. Thank you. Nakakahinga kami, gising kami. Salamat po. You do that every day. Alam mangyayari, pag gising mo, pasalamat ka sa asawa mo, pasalamat ka sa anak mo. Every day will become Thanksgiving. Yeah, at mas maganda maglaan ka ng panahon. Diba? Sulat mo yung lahat ng magagandang bagay na binigay sa'yo ng Diyos, magpasalamat ka sa Kanya. Totoo po yun. Oo. Okay, kung pwede po, this coming Thanksgiving, kuha ng papel, sulat mo lahat yung magagandang ginawa sa'yo ng Diyos for the past few months. And you will be amazed. And you will realize how blessed you are. Kung minsan po kaya feeling natin parang pinagsukluban na tayo ng tadhana, nakalimutan na natin magandang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Then when you start writing, you will remember, January, February, dahil pa rin magandang yun. This month, walang gano'n, medyo di maganda, pero dami, sasaya. Tsaka isulat mo rin yung mga bagay na hindi binigay sa'yo. Ay, totoo yan! Hindi ka binigyan ng cancer, hindi Yeah. ka binigyan ng sakit, Hindi ka na-aksidente, Oo. hindi ka binigyan ng utang. Kasi Correct. minsan nakikita lang natin, pasalamat na tayo sa yung mga natanggap natin. May mga bagay na hindi mo natanggap na dapat Hindi ka mo binigyan ng magpasalamat. asawang babaero, hindi ka binigyan ng asawang lasinggero, di ba? Asawang Oo. lalakero, di ba? So ito uso sa ng Diyos, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Nakita niyo po, ang will po ni Lord ay magpasalamat tayo sa lahat ng sitwasyon. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang po araw-araw yun. Every moment of your life, gusto ni Lord, magpasalamat po tayo. Correct. Okay, ulitin lang po natin lahat ng ating pinag-usapan. Ano-ano at sino-sino ang dapat natin pasalamatan? Sa ating episode na, Kailan ka huling huling nagpasalamat? Number 1. Thanks to those who hated me, you made me a stronger person. Number 2, thanks to those who love me, you made my heart grow fonder. Number 3, thanks to those who envied me, you made my self-esteem increase. Number 4, thanks to those who cared, you made me feel important. Number 5, thanks to those who entered my life, you made me who I am today. Number 6, thanks to those who left, you showed me that nothing lasts forever. Number 7, thanks to those who stayed, you showed me the true meaning of friendship. Muli po, Happy Happy Thanksgiving sa inyong lahat. At sana marami tayong natutunan sa ating mga pinag-usapan. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan at tunay yung papaganda yung buhay at ng mga mahal ko sa buhay. Closing prayer tayo. Ang mga nasa langit, maraming salamat po sa lahat po ng bagay na ginawa niyo sa aming buhay. At maski po yung hindi niyo inalaw na mangyari. Ang dalangin lang po namin sa lahat na manonood ng programa ito, matuto po sila magpasalamat. Hindi lang po tuwing Thanksgiving Day. Sana every moment of their life, matuto sila magpasalamat. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin pag-isama. At sama-sama natin pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya ni Garcia. Ako lang po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang